Ibinenta ng sariling asawa para sa sugal. Ikinulong sa kulungan ng aso habang ang ulan ay bumubuhos at ang tiyan ay naninigas sa sakit. Sa gabing iyon, habang nagpapakasaya sila sa loob ng bahay, namatay ang dating Saria. Ang babaeng lumabas sa rehas na yon ay hindi na biktima. Siya ay isang ina na handang sunugin ang mundo para sa kanyang anak. Ito ang kwento ng aking paghihiganti. Huwag kang mag-alala, ma'am. Hindi problema ang asawa ko. Para lang siyang basahan dito sa bahay. Nandyan lang, pero walang halaga. Kung kailangan ninyong mawala siya para matuloy ang deal, gagawin ko. Basta ba sigurado ang bayad? Ang mga salitang iyon ay hindi isinigaw. Binigkas ito ni Ramil sa isang boses na mababa, kalmado, at nakakatakot sa sobrang lamig. Nakatayo ako sa likod ng pintuan ng kusina. Ang aking mga paa ay tila ipinako sa sahig na semento. Sa aking mga kamay ay mahigpit kong hawak ang paborito niyang puting polo na kanina ko pa tinatahi. Ibinaba ko ang tingin sa aking mga daliri. May maliit na patak ng dugo sa dulo ng aking hintuturo kung saan ako natusok ng karayom kanina. Ilang oras akong nakaupo sa matigas na bangko na aninag lamang ng ilaw ng kandila para makatipid sa kuryente. Matiyaga kong isinasara ang bawat butas ng damit niya. Hindi ako kumain ng tanghalian ngayong araw. Ang 50 pisong dapat sana ay pambili ko ng ulam ay itinabi ko sa lata ng biskwit na nakatago sa ilalim ng lababo. Ang aming munting ipon para sa panganganak ko. Akala ko, ang pagtitiis ko ay may halaga. Akala ko, ang bawat sakripisyo ay pagpapatunay ng pagmamahal. Ngunit nang marinig ko ang kanyang sinabi sa telepono, parang may kung anong babasagin na nahulog sa loob ng dibdib ko. Hindi ito lumikha ng ingay, pero ang bubog nito ay humiwa sa bawat sulok ng aking pagkatao. Basahan. Yun lang pala ako sa kanya. Isang bagay na ginagamit pampunas ng dumi. At kapag lumana at punit-punit, ay pwede nang itapon o ibenta sa kung sino man ang gustong bumili. Napahawak ako sa aking tiyan na ngayon ay 7 buwan ng bumubukol. Gumalaw ang sanggol sa loob, isang malakas na sipa na tila nararamdaman din ang sakit na nararamdaman ng kanyang ina. Gusto kong umiyak pero walang luhang lumabas. Tuyo na yata ang mga mata ko sa dami ng gabing iniyakan ko ang kawalan niya ng respeto. Ang natira na lang ay isang mapait na lasa sa aking lalamunan. Biglang bumukas ang pinto, muntik ko nang mabitawan ng polo. Nakatayo si Ramil sa harap ko, hawak pa rin ang kanyang cellphone. Ang mukha niya ay walang bahid ng gulat o konsensya. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang tingin na parang sinusuri niya kung magkano ang halaga ko sa timbangan. Kanina ka pa dyan? Tanong niya, walang emosyon. Ibinulsa niya ang telepono at inilahad ang kanyang kamay. Akin na. Nanginginig ang boses ko nang magtanong ako. Ang alin ni Ramil? Ang polo mo? Katatapos ko lang tahiin ang butones. Hindi yang basahan na yan. Bulyaw niya sabay hablot sa damit mula sa kamay ko. Inihagis niya ito sa sahig at tinapakan, parang baliwala ang ilang oras na pagtusok ng karayom sa aking mga daliri. Ang pera, yung tinatago mo sa ilalim ng lababo. Alam kong may inipit ka, galing sa paglalaba mo kay Aling Nena. Napahakbang ako paatras. Ang aking mga kamay ay instinktibong tumakip sa aking tiyan para protektahan ang bata. Ang pusong kanina ay basag, ngayon ay nagsisimula ng kumabog sa takot. Ramil, huwag. Pakiusap ko, ang boses ko ay halos pabulong na. Pang-ospital natin yon, para sa anak natin. Malapit na akong manganak, wala pa tayong pambayad sa layingin. Tumawa siya, isang tawang maikli at puno ng panghahamak. Lumapit siya sa akin. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay kumapit sa hangin sa pagitan namin. Anak, sigurado ka bang akin yan?
Baka naman anak yan ng kung sinong kumpare ko na nilalandi mo kapag wala ako? Ang sampal ng kanyang mga salita ay mas masakit pa kaysa sa kung sinampal niya ako ng pisikal. Naramdaman ko ang pag-iinit ng sulok ng aking mga mata. Paano niya nasasabi ito? Ako na hindi na lumalabas ng bahay? Ako na halos hindi na nagsusuklay dahil sa pagod sa gawaing bahay? Ako na wala ng ibang inisip kundi ang pagsilbihan siya. Paano mo nagagawa sa akin to? Garalgal na ang boses ko. Lahat ibinigay ko sa'yo. Tinalikuran ko ang lahat para maging asawa mo. Bigla niyang hinawakan ng braso ko ng mahigpit. Napasinghap ako sa sakit habang bumaon ang kanyang mga kuko sa aking balat. Wala akong pakialam sa drama mo sa Ria. Kailangan ko ang pera ngayon. May usapan kami ni Ma'am Van at kailangan kong ipakita na may pang down payment ako para sa bago kong negosyo. Ibigay mo sa akin ang lata. Ayoko. Sa unang pagkakataon, sumagot ako. Ang takot ay napalitan ng desperasyon ng isang ina. Papatayin mo kami ng anak mo sa gutom. Nanlaki ang mga mata ni Ramil. Hindi siya sanay na sumasagot ako. Ang kanyang muka ay namula sa galit. Hindi na siya nagsalita. Hinila niya ako palabas ng kusina. Ang kanyang lakas ay sobra-sobra para sa isang buntis na tulad ko. Halos madapa ako habang kinakaladkad niya ako papunta sa likod bahay. Bumuhos ang malakas na ulan, agad na bumasa sa aking manipis na duster. Ang lamig ng tubig ay tumagos hanggang sa buto, pero mas malamig ang titig ng asawa ko. Sa sulok ng bakuran, naroon ang isang lumang kulungan ng aso. Gawa ito sa kinakalawang na bakal at yerong butas-butas. Dati itong tirahan ni Bantay, ang asong namatay noong nakaraang buwan dahil sa sakit, pero hindi pa rin ito nililinis. Ang amoy ng lumang ihi at dumi ng hayop ay sumaloob sa ilong ko. Diyan ka nababagay. Sigaw ni Ramil sa gitna ng ulan. Itinulak niya ako paloob. Tumama ang balikat ko sa matigas na bakal. Napasigaw ako sa sakit, pero mas inalala ko ang tiyan ko. Napaupo ako sa maputik at malamig na semento ng kulungan. Bago pa ako makatayo, narinig ko ang kalansing ng kadena at ang pag-click ng kandado. Ramil, maawa ka. Buntis ako. Sigaw ko. Ang mga kamay ko ay nakakapit sa rehas na bakal. Ang ulan ay humahalo sa aking mga luha. Tiningnan lang niya ako mula sa labas. Ang tubig ulan ay tumutulo sa kanyang mukha, pero wala ni katiting na awa sa kanyang mga mata. Para siyang tumitingin sa isang basura na matagumpay niyang nailabas ng bahay. Pag-isipan mo ang katigasan ng ulo mo, sabi niya ng malamig. Huwag kang aasa na may tutulong sa'yo. Ang mga kapitbahay, takot sila sa akin. Ang nanay ko, kakampi ko yon. Wala kang kakampi sa Ria. Wala. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa loob ng bahay. Narinig ko ang pagbukas at pagsara ng pinto ng kusina. At pagkatapos ay ang pagtunog ng kandado mula sa loob. Naiwan ako sa dilim, sa ulan, sa loob ng kulungan na amoy kamatayan. Napayakap ako sa aking sarili. Nanginginig hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa takot. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? At sino si Ma'am Van? Bakit parang ang buhay ko at ng anak ko ay isang presyo lang sa isang transaksyon na hindi ko maintindihan? Sa gabing iyon, sa gitna ng putik at kalawang, naramdaman ko ang muling paggalaw ni baby. Mahina na lang ito, parang natatakot din. Ipinikit ko ang aking mga mata at bumulong sa hangin. Anak, kapit lang. Hindi tayo mamamatay dito. Sa labas ng aming bakuran, ang buong barangay ay nagkakagulo sa saya. Piyesta ng San Roque ngayon. Rinig na rinig ko ang tugtog ng mga tambol at ang boses ng MC sa plaza na bumabati sa mga dumalo. Ang langit, na kanina ay purong itim at kulay abo dahil sa bagyo, ngayon ay paminsan-minsang nagliliwanag dahil sa mga fireworks.
Ang bawat pagsabog ng kulay sa himpapawid ay tila pangiinsulto sa kadilimang kinalalagyan ko. San Roque, ang patron ng mga may sakit at ng mga aso. Anong laking kabalintunaan na sa gabi ng kanyang kapistahan, ang isang tao ay tratuhin na mas masahol pa sa hayop habang ang mga tao sa labas ay nagpapakasaya. Nanginginig ako, hindi lang dahil sa lamig ng ulan na walang humpay na pumapasok sa butas-butas na yero, kundi dahil sa gutom. Ang amoy ng nilulutong menudo, kaldereta at lechon manok mula sa kusina ay sumisingaw palabas. Sinadya nilang buksan ang bintana na nakaharap sa kulungan. Alam kong ginawa nila yon hindi para bigyan ako ng hangin, kundi para ipamukha sa akin ang sarap ng buhay na ipinagkakait nila. Nakita ko ang anino ni Aling Maris, ang biyenan ko, na dumaan sa bintana. May hawak siyang platito ng kakanin. "Hayaan mo siya dyan, Ramil," rinig kong sabi ni Aling Maris. Ang boses niya ay matinis, parang kuko na ikinakaskas sa pisara. Kailangan ng babaeng niya ng leksyon. Masyado na siyang nagmamagaling. Akala mo, kung sinong prinsesa, ay palamunin lang naman natin. "Huwag kang mag-alala." "Nay," sagot ni Ramil. Nakita ko ang likod niya, nakaupo sa mesa, humihit-hit ng sigarilyo. Ang usok ay lumalabas sa bintana at humahalo sa amoy ng ulan. Kapag nakuha ko na ang pera bukas, hindi na natin siya problema. Isipin mo na lang, 500,000. Makakapag-umpisa na tayo ng bagong buhay. Makakabili na ako ng sarili nating van. Napahawak ako sa rehas na bakal na kinakalawang. 500,000? Iyon ba ang presyo ng buhay ko at ng anak ko? Kalahating milyon para ibasura kami ng tuluyan? Pero sigurado ka ba sa kausap mo? Tanong ng biyanan ko. Medyo humina ang boses pero dinig ko pa rin dahil sa katahimikan ng bakuran. Yung, "Vanessa ba yon? Baka niloloko ka lang niyan. Mayaman yon, Ramil. Baka ipahuli ka." Vanessa. Ang pangalan ay tumatak sa isip ko. Vanessa Monteverde. Narinig ko na ang apelyidong iyon sa radyo. Sila ang may-ari ng malalaking pantalan at logistics company sa Maynila. Bakit ang isang tulad niya ay magkakainteres sa isang hamak na mananahi sa Caloocan? Anong kinalaman ko sa kanya para gusto niya akong mawala? Hawak ko ang alas, Nay. Pagmamayabang ni Ramil. Narinig ko ang lagutok ng pagbubukas ng bote ng beer. Ayaw niyang lumabas ang totoo. At hanggat nasa akin si Saria, o hanggat nawawala si Saria, tuloy ang ligaya. Napasandal ako sa pader ng kulungan. Ang semento ay magaspang at malamig sa aking likod. Ang impormasyong yon ay parang lason na unti-unting kumakalat sa utak ko. Hindi lang ito simpleng galit ng asawa. Ito ay isang planadong krimen. Binenta na ako. Wala na akong babalikang pamilya. Sa gitna ng aking pagluha, naramdaman ko ang isang mainit na bagay na dumikit sa aking binti mula sa labas ng rehas. Napatingin ako sa ibaba. Isang asong askal, payat, sugatan ang tenga at basang-basa, ang sumiksik sa gilid ng kulungan para makisilong. Nanginginig din siya sa lamig. Dahan-dahan kong inabot ang aking kamay sa pagitan ng mga rehas. Hinaplos ko ang kanyang basang balahibo. Tumingala ang aso at dinilaan ang aking palad. Ang gaspang ng dila nito ay nagbigay ng kakarampot na init sa aking nanlalamig na katawan. "Buti pa ikaw," bulong ko, habang ang luha ko ay pumapatak sa ilong ng aso. "Buti pa ikaw, marunong makiramdam." Ang mga tao sa loob, sila ang tunay na hayop. Doon, sa piling ng isang ligaw na aso, naramdaman ko ang kaisa-isang golden moment ng gabing iyon. Ang koneksyon ng dalawang nilalang na itinapon ng mundo. Ngunit ang sandali ng kapayapaan ay biglang binasag ng isang matinding sakit. Napasinghap ako at napahawak sa aking tiyan. Iba ito sa mga sipa ni baby kanina. Ito ay parang may pumipiga sa buong matris ko. Isang sakit na nagsisimula sa balakang at gumagapang papunta sa hita. Nanigas ang buong tiyan ko. Aray.
daing ko. Sinubukan kong huminga ng malalim gaya ng turo sa akin ni Nurse Lualhati. Pero ang sakit ay sunod-sunod. At pagkatapos, naramdaman ko ang pagputok ng isang bagay sa loob ko. Isang mainit na likido ang dumaloy sa aking mga hita. Humalo sa putik at tubig ulan sa sahig ng kulungan. Tiningnan ko ito. Kahit madilim, alam ko kung ano ito. Hindi lang tubig, may kasamang dugo. Panubigan. Pumutok na ang panubigan ko. 7 buwan pa lang ako. Masyado pang maaga. Ramil. Sigaw ko. Ginamit ko na ang natitira kong lakas. Ramil, manganganak na ako. Tulungan niyo ako. Walang sumagot. Ang tanging narinig ko ay ang paglakas ng volume ng radyo sa loob ng bahay. Nagpapatugtog sila ng masasayang kanta para sa fiesta. Sinadya nilang lakasan para hindi nila marinig ang konsensya nila. O baka naman, hinihintay talaga nilang mangyari ito. Napaluhod ako sa sakit. Ang aso sa labas ay tumahol. Tila humihingi rin ng tulong para sa akin. Kung mananatili ako dito ngayong gabi, mamamatay ang anak ko at malamang pati ako ay hindi aabutin ng umaga. Ang dugo sa paanan ko ay palatandaan. Ito na ang katapusan ng pagiging martir ko. Kailangan kong mabuhay, hindi para sa asawang walang kwenta, kundi para sa batang walang kasalanan. Tiningnan ko ang kandado ng kulungan. Luma na ito at kinakalawang. Kinapak ko ang aking buhok at hinugot ang isang lumang hairpin, ang tanging pamana ni Nanay Catalina na hindi na ibenta ni Ramil dahil gawa ito sa tanso at walang halaga sa sanglaan. Pero para sa akin, ito ang susi ng kalayaan ko. Sa gitna ng ulan, ng dugo, at ng ingay ng fiesta, nagsimula akong kumilos. Ito ang gabi ng aking pagtakas. Ito ang gabi ng aking muling pagsilang sa impyerno. Ang tanso ng hairpin ni Nanay Catalina ay malamig sa aking nanginginig na mga daliri. Ito na lang ang natitirang alaala ko sa kanya. Isang simpleng bagay na walang halaga sa sanglaan, kaya hindi ito kinuha ni Ramil. Pero ngayon, ito ang magiging sandata ko. Ipinasok ko ang manipis na dulo nito sa butas ng kinakalawang na kandado. Madulas ang bakal dahil sa ulan. Ilang beses akong nabigo. Dumulas ang hairpin at tumusok sa aking palad, pero hindi ko naramdaman ang hapdi. Ang tanging nararamdaman ko ay ang sunod-sunod na paghilab ng aking tiyan. Bawat segundo na lumilipas ay bawas sa buhay ng anak ko. Nanay, tulungan mo ako. Bulong ko sa hangin. Pinihit ko ang hairpin ng dahan-dahan, pinakikiramdaman ng loob ng mekanismo. Napapikit ako at nagdasal. At sa wakas, naramdaman ko ang paggalaw ng silindro sa loob. Bumukas ang bakal na dila ng kandado. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Tinulak ko ang pinto ng kulungan. Lumikha ito ng ingay dahil sa kalawang, pero sana ay matabunan ito ng lakas ng ulan at ng tugtugan sa radyo nila. Gumapang ako palabas. Ang aking mga tuhod at siko ay bumaon sa putik na may halong dumi ng aso. Pero para sa akin, ito ang amoy ng kalayaan. Hindi ako pwedeng dumaan sa harap ng bahay. Makikita ako ng mga kapitbahay na nagiinuman. Ang tanging daan ay sa likod, kung saan may isang bahagi ng pader na yero ang medyo nakaawang. Tumayo ako, pero agad ding napaluhod ng muling humilab ang tiyan ko. Napakapit ako sa pader para hindi matumba. Ang sakit ay parang binibiyak ang balakang ko. Hinihila ko ang aking sarili, hakbang-hakbang, habang ang dugo at tubig ay patuloy na umaagos sa aking mga binti. Nang marating ko ang butas sa pader, sinubukan kong isiksik ang aking katawan. Masyadong masikip dahil sa laki ng tiyan ko. Pinilit ko. Naramdaman ko ang paghiwa ng matalim na yero sa aking braso at hita. Napakagatlabi ako para hindi sumigaw. Ang punit sa aking duster ay sumabit sa isang pako at sa takot na maabutan, hinila ko ito ng malakas. Isang piraso ng tela ang naiwan sa bakod.
Pero nakatawid ako. Nasa eskinita na ako. Madilim, maputik, at walang tao dahil sa bagyo. Nagsimula akong maglakad nang mabilis hanggat kaya ko. Kahit paika-ika. Bawat hakbang ay parang paglalakad sa bubog. Kailangan kong makalayo. Kailangan kong makarating sa kalsada. Sa likod ko, naririnig ko ang pagbukas ng pinto sa kusina ng aming bahay. Ang ilaw ay tumama sa bakuran. "Saria!" Ang boses ni Ramil ay narinig ko sa kabila ng pader. "Nasaan ka? Putang ina!" Tumakas ang babaeng yon. Ang takot ay nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Adrenaline. Tumakbo ako kahit parang sasabog ang puso ko. Hindi ko na ininda ang sakit. "Hanapin niyo siya!" Sigaw ni Ramil. Hindi siya pwedeng makalayo. Ang pera ko. Nakarating ako sa kanto ng main road. Wala halos dumadaang sasakyan dahil sa baha. Napaupo ako sa isang waiting shed. Habol ang hininga. Basang-basa at nanginginig. Dumilim ang paningin ko. Parang umiikot ang paligid. Tulong! Ang mahina kong usal kahit alam kong walang makakarinig. Isang ilaw ng headlight ang tumama sa akin. Isang tricycle ang huminto. Akala ko nung una ay si Ramil na at handa na akong sumuko sa kamatayan. Pero nang bumaba ang driver, nakita ko ang pamilyar na uniforme sa loob. Puti, malinis, si Nurse Lualhati, pauwi na galing sa duty sa Barangay Health Center. "Diyos ko, Saria!" Sigaw ni Lual nang makita ako. Hindi siya nagtanong kung bakit ako nasa labas, kung bakit ako duguan. Agad siyang bumaba sa tricycle at tumakbo palapit sa akin. "Lual, ang baby ko." Iyon lang ang nasabi ko bago ako tuluyang nanghina sa kanyang mga bisig. Mabilis ang kilos ni Lual. Sa tulong ng driver, isinakay nila ako sa loob ng sidecar. Hinubad niya ang kanyang cardigan at ipinantakip sa akin. "Manong, sa klinik tayo. Bilis! Huwag sa ospital. Traffic sa highway, hindi aabot." Utos ni Lual. Habang umaandar ang tricycle, hinawakan ni Lual ang pulso ko. Ang mukha niya ay seryoso, punong-puno ng pag-aalala. Naramdaman ko ang paghawak niya sa tiyan ko. "Saria, makinig ka sa akin," sabi niya. Ang boses niya ay matatag, pero may halong takot. "Huwag kang pipikit. Kausapin mo ako. Anong nangyari?" "Binenta niya ako, Lual. Papatayin nila ang anak ko." Bulong ko. Ang mga salita ay putol-putol. Kinuha ko ang kamay niya at isinuksok doon ang gintong kwintas ni nanay. "Itago mo to. Kapag nawala ako, ibigay mo sa anak ko. Sabihin mo, mahal ko siya." "Huwag kang magsalita ng ganyan," saway ni Lual. Pero naramdaman ko ang paghigpit ng hawak niya sa kamay ko. "Lalaban tayo." Nakarating kami sa maliit na lying-in clinic sa kabilang barangay. Binuhat nila ako papasok sa delivery room. Ang ilaw ng fluorescent ay masakit sa mata. Ang amoy ng alcohol ay humalo sa amoy ng putik sa katawan ko. Agad akong kinabitan ng oxygen. Isang doktor ang sumalubong, tiningnan ang kondisyon ko, at mabilis na nag-utos sa mga nurse. Ikinabit nila ang fetal monitor sa tiyan ko. Dati, ang tunog ng puso ng baby ko ay parang mabilis na takbo ng kabayo. Dug, 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 dug. Malakas, masigla. Pero ngayon, ang tunog na lumabas sa makina ay mabagal. Sobrang bagal. At paputol-putol. Dug, dug, dug. Nagkatinginan si Lual at ang doktor. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Lual na pilit niyang itinatago. "Masyadong mababa ang heartbeat," sabi ng doktor habang naghahanda ng injection. "Masyadong stress ang bata. At ang nanay, nauubusan ng dugo, pre-eclampsia at hemorrhage." Lumapit ang doktor sa akin. Hinawakan ang mukha ko para kunin ang atensyon ko. "Mrs., makinig ka. Kritikal ang lagay niyo pareho. Gagawin namin ang lahat.
Pero kung sakaling papipiliin kami sa emergency procedure, sino ang uunahin namin? Nanlabo ang paningin ko. Ang mundo ay naging isang mahabang lagusan ng puting liwanag. Nasa bingit na ako. Pero ang tanong ng doktor ay parang kidlat na gumising sa diwa ko. Sino ang uunahin? Ang buhay ko na puno ng pasakit? O ang buhay ng anak ko na hindi pa nagsisimula? Ang anak ko, bulong ko, habang ang isang luha ay tumulo sa aking pisngi. Iligtas niyo si Amihan. At pagkatapos, nilamon na ako ng dilim. Nagising ako hindi sa liwanag ng araw, kundi sa amoy ng alkohol at gamot. Ang una kong naramdaman ay ang kirot sa aking puson. Tila ba hiniwa ang kalahati ng aking katawan. Mabilis kong kinapa ang aking tiyan. Wala na ang umbok. Wala na ang bigat na dala ko sa loob ng 7 buwan. Agad akong napabangon, ngunit napadaing ako sa sakit. Ang aking paningin ay malabo pa, pero naaninag ko ang figura ni Nurse Luwalhati sa gilid ng kama. Nakayuko siya, parang nagdarasal. Luwal? Garalgal ang boses ko, tuyong-tuyo ang lalamunan. Ang anak ko? Nasaan siya? Buhay ba siya? Nag-angat ng tingin si Luwal. Mapula ang kanyang mga mata, halatang galing sa pag-iyak. Lumapit siya at inalalayan akong umupo. Ang katahimikan niya ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Saria! Malumanay niyang tawag, pero may bigat sa bawat pantig. Buhay siya. Babae ang anak mo. Nakahinga ako ng maluwag pero panandalian lang. Dahil hindi ngumiti si Luwal, hinawakan niya ang kamay ko at inakay ang tingin ko sa kabilang dulo ng maliit na kwarto. Doon, sa loob ng isang makeshift incubator na may ilaw na dilaw, naroon ang isang napakaliit na nilalang. Pinilit kong tumayo kahit parang bibigay ang mga tuhod ko. Lumapit ako sa salamin. Ang anak ko, napakaliit niya. Ang kanyang balat ay hindi mapula gaya ng ibang sanggol, kundi may bahid ng kulay ube at asul. Maraming tubo ang nakakabit sa kanyang maliit na katawan. Sa ilong, sa bibig, sa kamay. Ang dibdib niya ay mabilis na tumataas baba. Tila hirap na hirap humahabol ng hininga. Amihan. Bulong ko, ang pangalang inireserba ko para sa kanya. Ang hanging nagdadala ng ulan, pero nagdadala rin ng pagbabago. Bakit ganyan siya? Bakit parang nasasaktan siya? Lumapit ang doktor sa amin. Tinanggal niya ang kanyang stethoscope at bumuntong hininga. Ang ekspresyon niya ay ang klase ng mukha na ayaw makita ng sinumang magulang. Ang mukha ng masamang balita. Mrs. Panimula ng doktor. Premature ang baby mo. 7 buwan pa lang, hindi pa fully developed ang lungs niya. Pero hindi yon ang pinakamalaking problema. Huminto siya sandali. Tila naghahanap ng tamang salita para hindi ako mabigla. Pero walang malambot na paraan para sabihin ang katotohanan. May nakita kaming butas sa puso niya. Congenital heart disease. Ang dugo na dapat ay umiikot sa katawan niya ay humahalo. Kaya siya nangingitim. Kulang siya sa oxygen. Kung hindi siya maoperahan agad, hihina ang puso niya hanggang sa hindi na niya tinapos. Pero narinig ko ang dulo ng pangungusap sa aking isipan. Hanggang sa tumigil ito, napahawak ako sa salamin ng incubator. Ang lamig. Operasyon? Magkano? Gagawin ko lahat, Doc. Kailangan siyang ilipat sa special hospital sa Quezon City. Ang operasyon at gamutan, tumingin ang doktor kay Luwal bago sumagot sa akin. Abutin ito ng 1,000,000, Mrs. Paunang bayad pa lang sa admisyon, kailangan na ng malaking halaga. 1,000,000. Ang salitang yon ay parang pader na bumagsak sa harapan ko. 1,000,000? Saan ako kukuha noon? Ang bulsa ko ay walang laman. Ang tanging pera na naipon ko ay ninakaw ng asawa ko. Wala akong bahay, wala akong trabaho. Ang tanging pag-aari ko ay ang damit na suot ko na puno pa ng mantsa ng dugo at putik. Bumagsak ako sa sahig, hindi ko kinaya. Ang bigat ng mundo ay dumagan sa balikat ko. Bakit?
Hagulgol ko. Ang luha ay tuluyan ng bumuhos. Bakit binuhay niyo pa siya kung babawiin niyo rin agad dahil lang wala akong pera? Diyos ko, ang unfair na niyo. Bakit ang mga walang kwentang tao tulad ni Ramil, malakas ang katawan, pero ang anak ko na walang kasalanan, naghihirap ng ganito? Niyakap ako ni Lual. Hinayaan niya akong umiyak sa balikat niya hanggang sa maubos ang lakas ko. Saria, kumain ka muna. Alon ni Lual pagkalipas ng ilang oras. Inabutan niya ako ng pandesal na nakabalot sa lumang dyaryo. Kailangan mong magpalakas. Kailangan ka ni Amihan. Wala akong ganang kumain, pero kinuha ko ang tinapay. Habang inaayos ko ang pagkakabalot nito, napadako ang tingin ko sa pahina ng dyaryo na pinagbalutan. Ito ay dyaryo ngayong araw. Sa lifestyle section, may malaking litrato ng isang babaeng maganda, sopistikada at nakangiti habang nagugupit ng ribbon sa isang event. Ang headline ay nakasulat sa bold letters, Vanessa Monteverde, nanguna sa medical mission para sa mga batang may sakit sa puso. Natigilan ako. Vanessa. Ang pangalang narinig ko sa bibig ni Ramil. Ang babaeng kausap niya sa telepono. Ang babaeng nag-alok ng $250,000 para mawala ako. Tinitigan ko ang litrato. Maganda siya. Mukhang anghel na bumaba sa lupa. Pero ang nagpatigil ng tibok ng puso ko ay ang kwintas na suot niya. Isang gintong kwintas na may pendant na hugis araw. Kinapa ko ang bulsa ni Lual. Lual, nasaan yung kwintas na binigay ko sa'yo? Agad inilabas ni Lual ang kwintas ni Nanay Catalina mula sa kanyang pitaka. Inihambing ko ito sa litrato. Magkamukhang magkamukha. Ang disenyo, ang hugis, pero alam kong nasa akin ang totoo. Ibig sabihin, peke ang suot niya. O di kaya ay kopya. Bakit magsusuot ng kopya ang isang mayaman na tulad niya? At bakit siya nagpapanggap na tumutulong sa mga batang may sakit sa puso habang binabayaran niya ang asawa ko para ipapahamak ang batang nasa sinapupunan ko? Isang realization ang gumapang sa aking katauhan. Alam niya kung sino ako. Alam niya kung ano ang meron ako. Kaya niya ako. Gustong mawala. Nasaan ang event na to? Tanong ko kay Lual. Ang boses ko ay biglang naging matigas. Tiningnan ni Lual ang petsa at lugar sa dyaryo. Sa Grand Hotel. 2 kanto lang mula dito. Ngayon ang charity ball nila. Tumayo ako. Hinubad ko ang hospital gown at isinuot ang aking duster na nilabhan at pinatuyo na ni Lual. Saria, anong gagawin mo? Pigil ni Lual. Kakapanganak mo lang, hindi ka pwedeng umalis. Delikado. Lumapit ako sa incubator ni Amihan. Ipinasok ko ang aking daliri sa butas ng salamin at dahan-dahang hinaplos ang napakaliit niyang kamay. Sa sobrang liit, kasya lang ang dulo ng hintuturo ko sa palad niya. Kumapit ang maliliit niyang daliri sa akin. Mahina, pero naramdaman ko. Ito ang aking golden moment. Ang pangako ng isang ina sa kanyang anak. Anak, bulong ko. At sa pagkakataong ito, wala ng luha. Apoy na lang ang nasa mata ko. Pasensya ka na kung ipinanganak kang mahirap. Pasensya ka na kung wala akong maibigay. Pero ipinapangako ko sa'yo. Kahit ibenta ko ang kaluluwa ko, kahit lumakad ako sa impyerno, mabubuhay ka. Kukunin ko ang dapat na sa'yo. Humarap ako kay Lual. Pupuntahan ko siya, Lual. Pupuntahan ko si Vanessa. Baliw ka na ba? Nanlaki ang mata ni Lual. Siya ang nagpapatay sa'yo. Papasok ka sa lungga ng leon. Kailangan ko ng pera para sa operasyon. Sagot ko habang isinusuot ang tsinelas na pudpod. At siya lang ang may alam kung bakit ganito ang buhay ko. Kung gusto niya ng laro, pagbibigyan ko siya. Pero hindi na ako ang manikang pwedeng itapon. Ako na ang magtatakda ng presyo. Kinuha ko ang gintong kwintas mula kay Lual at isinuot ito. Ang bigat ng ginto sa leeg ko ay parang baluti. Bantayan mo si Amihan.
Bilin ko, babalik ako. At pagbalik ko, dala ko na ang buhay niya. Lumabas ako ng klinik, sinalubong ang hangin ng bagyo na humupa na pero nag-iwan ng maputik na daan. Ang bawat hakbang ay masakit. Ang bawat galaw ay parang pinupunit ang tahi ko sa ibaba. Pero hindi ako huminto. Ang galit at pagmamahal ay sapat na pampamanhid. Vanessa Monteverde, magkikita tayo. Ang Grand Hotel ay parang isang palasyo na gawa sa kristal at ginto. Ang malamig na hangin mula sa aircon na sumalubong sa akin sa may entrance ay napakasarap sana sa pakiramdam. Ngunit para sa isang tulad ko na basang-basa ng pawis, putik at natuyong dugo. Para itong yelo na tumutusok sa balat. Nakatayo ako sa harap ng umiikot na pintuan. Suot ang aking duster na kupas at tsinelas na pudpod. Ang mga tao sa paligid, mga babaeng nakagown na kumikinang at mga lalaking naka-Amerikana ay napapatingin sa akin. Hindi ito tingin ng paghanga. Ito ay tingin ng pandidiri. Para silang nakakita ng ipis na naligaw sa isang pinggan ng mamahaling pagkain. Humakbang ako palapit sa entrance pero agad akong hinarang ng isang gwardya na mas matangkad at mas malaki sa akin. Ang kanyang kamay ay nakadipa sa aking dibdib. Pigil ang aking pagpasok. "Teka lang, Ale," sabi ng gwardya sa tonong nagtataboy. "Bawal mamalimos dito. Doon ka sa labas." "Hindi ako namamalimos, kuya." Pakiusap ko, habol ang aking hininga. Ang bawat salita ay may kasamang kirot sa aking matris. Kailangan ko lang makausap si Miss Vanessa Monteverde. Tungkol ito sa medical mission. Ang anak ko, mamatay na ang anak ko. "Lahat naman kayo yan ang sinasabi," irap ng gwardya. "May private event si Ma'am Vanessa. Bawal ang squatter dito. Umalis ka na bago pa kita kaladkarin." Hinawakan niya ang braso ko ng mahigpit. Napadaing ako. Sariwa pa ang mga pasa na iniwan ni Ramil. Ang sakit ay nagpaalala sa akin kung bakit ako naririto. "Parang awa niyo na," sigaw ko. At nagsimula nang makuha ang atensyon ng mga bisita sa lobby. "Kahit saglit lang, sabihin niyo lang ang pangalang Saria." Biglang bumukas ang malaking pinto. Lumabas ang isang babaeng nakasuot ng pulang gown na hapit sa katawan. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng perpekto at ang kanyang leeg ay pinalalamutian ng isang kwintas na pamilyar sa akin. Vanessa Monteverde. Sa personal, mas maganda siya kaysa sa dyaryo. Pero sa likod ng makapal na makeup, nakita ko ang pagtigas ng kanyang panga nang magtama ang aming mga mata. Walang gulat. Alam niyang darating ako. O baka naman, inaasahan niyang patay na ako. Lumapit siya. Ang tunog ng kanyang takong ay matalas sa marmol na sahig. Ngumiti siya. Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Anong nangyayari dito?" tanong niya sa malambing na boses, pero ang kanyang mga mata ay parang kutsilyo na nakatutok sa akin. "Ma'am, pasensya na po." Yumuko ang gwardya. "May baliw po na nagpupumilit pumasok. Paalisin na po namin." Tumingin sa akin si Vanessa. Lumapit siya ng kaunti. Sapat lang para maamoy ko ang mahal niyang pabango na humalo sa amoy ng aking kahirapan. "Kawawa naman," sabi niya ng malakas para marinig ng mga tao. "Bigyan niyo ng pagkain sa likod, tapos paalisin niyo na." "Hindi ko kailangan ng pagkain," sigaw ko. Ang galit ay nagbigay sa akin ng lakas para pumalag sa hawak ng gwardya. "Kailangan ko ng buhay ng anak ko. Alam kong kilala mo ako, Vanessa. Alam kong kilala mo ang asawa ko. Yung 500,000, ibigay mo sa akin para sa operasyon ng anak ko at lalayo ako. Iyon lang ang gusto ko." Nagbago ang timpla ng mukha ni Vanessa. Ang maskara ng kabaitan ay saglit na nahulog. Natakot siya na baka may makarinig sa sinabi ko tungkol sa pera. "Guard, ilabas niyo siya. Ngayon na." Utos niya, wala na ang lambing. Hinawakan ako ng 2 gwardya. Kinakaladkad nila ako palayo. Nagpupumiglas ako
Ang mga paa ko ay sumasayad sa sahig. Maawa kayo, sigaw ko. Ang luha ay bumabaha na sa aking muka. Mamatay ang anak ko. Tulungan niyo ako. Wala akong nagawa. Masyado silang malakas. At ako ay isang inang bagong panganak na nauubusan na ng dugo. Sa desperasyon, ginawa ko ang huling bagay na natitira sa akin. Bumagsak ako sa aking mga tuhod. Lumuhod ako sa harap ng mga mayayaman, sa harap ni Vanessa, sa harap ng mapanghusgang mundo. Ibinaba ko ang aking noo hanggang sa dumikit ito sa malamig na sahig. Parang awa niyo na. Humagulgol ako. Ang boses ko ay basag na basag. Gagawin ko ang lahat. Kahit alipinin niyo ako, iligtas niyo lang si Amihan. Tumahimik ang buong labi. Ang tanging naririnig ay ang aking pag-iyak na umaalingaw-ngaw sa mataas na kisame. Bitawan niyo siya. Ang boses na yon ay hindi malakas, pero may awtoridad na nagpatigil sa lahat. Ito ay boses na sanay na sinusunod. Boses ng kapangyarihan. Naramdaman ko ang pagluwag ng hawak ng mga gwardya. Dahan-dahan akong nag-angat ng tingin. Sa harap ko ay nakatayo ang isang lalaking may edad na. Ang kanyang buhok ay may pilak na. Pero ang kanyang tindig ay tuwid at matikas. Nakasuot siya ng itim na suit na halatang mas mahal pa sa buong buhay ko. Pero ang nakaagaw ng atensyon ko ay ang kanyang mga mata. Malungkot, malalim, at pamilyar. Si Don Hadrian Monteverde. Hindi siya tumingin sa mga gwardya. Hindi siya tumingin kay Vanessa. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa akin. Lumapit siya. Nakita ko ang pag-aatubili ni Vanessa. Tito, huwag kang lumapit. Mabilis na sabi ni Vanessa. Hinarangan ang dadaanan ng matanda. Madumi siya. Baka may sakit. Security breach ito. Hindi siya pinansin ni Don Hadrian. Nilampasan niya si Vanessa at tumigil sa tapat ko. Tumingala ako sa kanya, nanginginig, naghihintay na palayasin din niya ako. Pero hindi yun ang ginawa niya. Dahan-dahan siyang yumuko. Ang kanyang tuhod, ang kanyang mamahaling pantalon ay dumikit sa maruming sahig para lang mapantayan ako. Inilahad niya ang kanyang kamay. Ang kanyang palad ay malinis, makinis, kabaligtaran ng sa akin na puno ng kalyo at sugat. Tumayo ka, Hija, sabi niya. Ang boses niya ay malumanay, parang isang amang kumakausap sa nadapang anak. Madumi po ako. Bulong ko, nahihiya. Walang inang madumi kapag ipinaglalaban niya ang kanyang anak. Sagot niya. Hinawakan niya ang kamay ko. Naramdaman ko ang kuryente ng koneksyon. Isang pamilyar na pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Tinulungan niya akong tumayo. Hindi niya binitawan ang kamay ko kahit naiiwan ang mantsa ng putik sa kanyang balat. Tinitigan niya ang mukha ko. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa aking noo, sa aking ilong, at tumigil sa aking mga mata. Nakita ko ang paglaki ng kanyang mga mata. Ang gulat, ang pagkilala. Ang mga mata mo, bulong niya, tila nakakita ng multo. Katulad ng sa kanya. Tito, matalim na tawag ni Vanessa. Hinawakan niya ang braso ni Don Hadrian at pilit na hinila palayo sa akin. Nasisiraan na siya ng bait. Sabi niya, mamatay na daw ang anak niya. Modus lang yan. Dadalhin ko na siya sa labas. Binalingan ako ni Don Hadrian, hindi pinapansin ang pamangkin. Totoo bang may sakit ang anak mo? Tanong niya. Opo, sagot ko. Tumutulo ang luha. Butas ang puso niya. Nasa lying-in clinic lang siya ngayon. Wala akong pera. Ako ang sasagot. Mabilis na desisyon ni Don Hadrian. Humarap siya sa kanyang assistant. Ihanda ang sasakyan. Ipapalipat natin ang bata sa St. Luke's. Ngayon din, nakahinga ako ng maluwag. Parang nabunutan ako ng tinik. Salamat po. Salamat po. Akmang aalis na si Don Hadrian para mag-utos pero naiwan si Vanessa sa tabi ko. Sa gitna ng kaguluhan, habang abala ang lahat sa paghahanda ng sasakyan, lumapit si Vanessa sa akin.
Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ko na parang umaalalay. Pero ang diin ng kanyang mga kuko ay masakit. Inilapit niya ang kanyang bibig sa aking tenga. Ang kanyang hininga ay mainit at amoy mint. Tanggapin mo ang pera at umalis ka na. Bulong niya, ang boses ay parang ahas na sumisitsit. Dahil kung sasabihin mo sa kanya kung sino ka o kung ano ang alam mo, hindi lang butas sa puso ang papatay sa anak mo. Ako mismo ang bubunot ng life support niya. Dumistansya siya at ngumiti ng matamis kay Don Hadrian na lumingon sa amin. Don't worry, Tito, sabi ni Vanessa ng malakas. Aalagaan ko siya. Nakatayo ako doon, sa pagitan ng isang anghel na tagapagligtas at ng isang demonyong nakatago sa ganda. Ligtas na ang operasyon ng anak ko, pero ang buhay namin ay mas nanganib pa. Ang St. Luke's Medical Center ay ibang mundo kumpara sa lying-in clinic sa aming barangay. Dito, ang hangin ay amoy lavender at hindi amoy gamot. Ang mga pader ay pinturado ng malinis na puti at may mga painting na nakasabit. Ang kama ni Amihan ay nasa loob ng isang neonatal ICU na puno ng mga makinang humuhuni ng tahimik at maindayog. Ligtas na siya. Iyon ang sabi ng mga doktor. Ang operasyon ay matagumpay na naisagawa sa gastos ni Don Hadrian. Pero habang nakaupo ako sa malambot na sofa sa private waiting room, hindi ako makahinga ng maluwag. Pakiramdam ko, nakaupo ako sa ibabaw ng mga karayom. Bawat pagbukas ng pinto ay nagpapatalon sa puso ko. Bawat tingin ng mga nurse ay parang may halong pagdududa. Pumasok si Vanessa sa kwarto. Wala si Don Hadrian. Umalis ito sandali para kausapin ang board ng ospital. Ito ang pagkakataong hinihintay ng ahas para tuklawin ang kanyang biktima nang walang nakakakita. Dala niya ang isang basket ng prutas, isang paimbabaw na regalo. Inilapag niya ito sa mesa ng padabog, sapat para gumawa ng ingay pero hindi sapat para mabasag ang salamin. Masyado kayata nagpapakasarap sa riya, panimula niya. Ang boses niya ay mababa, pero punong-puno ng lason. Hinawakan niya ang isang mansanas. Pinaglaruan ito sa kanyang mga daliri na may pulang-pulang kuko. Hinihintay ko lang magising ang anak ko. Sagot ko, nakayuko. Ayokong tignan siya sa mata. Natatakot ako na baka makita niya ang puot na tinatago ko. Huwag kang umarte na parang parte ka na ng pamilya. Lumapit siya sa akin. Inilapit ang mukha niya sa tenga ko. Binayaran na ni Tito ang operasyon. Bayad na ang utang na loob niya sa pagiging kawawa mo. Kapag magaling na ang batang yan, gusto kong mawala ka na parang bula. Bumalik ka sa lunggan niyo. Wala kaming babalikan. Matapang kong sagot, kahit nanginginig ang tuhod ko. Papatayin kami ng asawa ko kung babalik kami. Tumawa si Vanessa ng mahina. E di magaling. Mas madali ang trabaho ko. Tumalikod siya at naglakad papunta sa pinto. Pero huminto siya bago lumabas. Nga pala, tumawag ang asawa mo. Hinahanap ka. At dahil mabait ako, baka nabanggit ko kung nasaan ka. Nanlamig ang buong katawan ko. Para akong binuhusan ng yelo. Vanessa, huwag! Papatayin niya kami. Sigaw ko. Akmang hahabulin siya. Pero sinarado na niya ang pinto. Naiwan akong nakatulala. Alam ni Ramil kung nasaan ako. Ang ospital na ito, na akala ko ay santuaryo, ay naging isang bitag. Sa kabilang banda ng lungsod, sa loob ng isang madilim na paupahang kwarto, hawak ni Ramil ang kanyang cellphone. Ang nangiti sa kanyang labi ay hindi ngiti ng isang amang nangungulila, kundi ngiti ng isang sugarol na nakakuha ng bagong taya. St. Luke's, nibulong niya sa sarili habang binibilang ang perang padala ni Vanessa sa pamamagitan ng mobile wallet. Mayaman na pala ang asawa ko ngayon. Kinuha niya ang kanyang jacket at isang patalim na itinago niya sa likod ng pantal. Humanda ka sa Ria. Hindi mo ako matatakasan. Akin ang bata. Akin ang pera. Bumalik tayo sa ospital. Hindi mapakali si Don Hadrian sa kanyang opisina sa kabilang building.
Hawak niya ang patient information sheet na sinulatan ni Saria. Ang sulat kamay nito, ang paraan ng pagkurba ng letrang S, ay katulad ng sulat ng babaeng minahal niya noon, si Catalina. Catalina, ang katulong na bigla na lang nawala, 20 taon na ang nakakaraan. Dala ang isang sikreto, hindi siya pwedeng magkamali. Ang mga mata ni Saria, ang kwintas na nakita niya sa CCTV's footage ng hotel lobby. Lahat ay tumuturo sa iisang katotohanan, pero kailangan niya ng pruweba, kailangan niya ng siyensya para labanan ang mga kasinungalingan. Tinawagan niya ang head doctor ng pediatrics. "Doc?" Utos ni Don Hadrian sa telepono. Seryoso at madiin. "Yung blood sample ng bata, ni Baby Amihan, gusto kong magpatakbo kayo ng DNA test. Ikumpara nyo sa DNA ko. At gusto ko, tayong dalawa lang ang makakaalam nito. Wag na wag itong makakarating kay Vanessa." Binaba niya ang telepono. Nakatanaw siya sa bintana, sa maulan na Maynila. "Kung ikaw nga ang anak ko, Saria, ipinapangako ko, babawi ako sa lahat ng taong pinabayaan kita." Samamantala, sa waiting room, dumating si Nurse Lualhati. Hingal na hingal siya. Suot pa rin ang kanyang uniforme. Nagdala siya ng ilang damit para sa akin at pagkain. "Saria," bungad niya agad pagkasara ng pinto. Ang mukha niya ay puno ng takot. "Kailangan nating mag-ingat. May mga nagtatanong sa barangay natin. Mga lalaking hindi pamilyar. At nakita ko si Ramil. Nakita ko siyang sumakay ng jeep papunta sa Quezon City. Napahawak ako sa dibdib ko. Ang hula ni Vanessa ay nagkatotoo. Papunta na siya. Luwal, kailangan kong ilayo si Amihan dito." Sabi ko. Nagsisimula ng magpanik. "Kukunin niya ang anak ko." "Hindi pwede, Saria." Pigil ni Lual. "Naka-incubator pa si Amihan. Hindi siya pwedeng tanggalin sa makina. Mamamatay siya kapag inalis natin siya ngayon. Wala akong magawa. Nakakulong ako sa sitwasyon. Kung aalis kami, mamamatay ang anak ko sa sakit. Kung mananatili kami, papatayin kami ni Ramil." Lumapit ako sa salamin ng ICU. Nakita ko ang anak ko, mahimbing na natutulog. Walang kamalay-malay na may mga lobong umaaligid sa kanya. Kumuha ako ng karayom at sinulid mula sa sewing kit na dala ni Lual. Kinuha ko ang isang punit na kumot ng ospital at nagsimulang magtahi. Ito lang ang kaya kong gawin. Ito ang golden moment ko. Ang pagtutuon ng aking takot sa isang bagay na produktibo. Bawat tusok ng karayom ay dasal. Bawat buhol ay sumpa sa mga taong umaapi sa amin. Hindi ako aalis. Hihintayin ko siya. At kung kailangan kong dumanak ng dugo para protektahan ang kwartong ito, gagawin ko. Biglang tumunog ang elevator sa dulo ng hallway. Ting! Isang tunog na karaniwan sa ospital, pero sa gabing iyon, parang tunog ito ng kampana ng kamatayan. Narinig ko ang mabibigat na yabag ng paa sa koridor. Hindi ito yabag ng nurse o doktor na nagmamadali. Ito ay yabag ng isang taong may masamang balak, mabigat, mayabang, at palapit ng palapit. Tumingin ako kay Lual. Nanlaki ang mga mata niya. Dahan-dahang umikot ang siradura ng pinto. Bumukas ito. At doon, nakatayo sa ilalim ng malamig na ilaw ng fluorescent, ay ang bangungot ng aking nakaraan. Si Ramil. Basang-basa siya ng ulan, magulo ang buhok, at may demonyong ngiti sa kanyang mga labi. "Hello, mahal," bati niya habang inilalabas ang patalim mula sa kanyang bulsa. "Akala mo ba matatatakasan mo ako?" Ang tunog ng siradura ng pinto habang inilalak ito ni Ramil ay tila tunog ng pagsasara ng kabaong. Sa loob ng 4 na sulok ng kwartong iyon, kasama ang humuhuning makina ng incubator at ang mabibigat na hininga ng aking asawa, naramdaman ko ang pag-iiba ng hangin. Mula sa amoy ng antiseptiko, naging amoy ng alak, sigarilyo, at masamang balak. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ko. Ang boses ko ay hindi nanginginig. Sa halip ito ay matigas, parang bakal na pinalamig ng galit.
Humakbang si Ramil palapit. Ang putik sa kanyang sapatos ay nag-iiwan ng mantsa sa malinis na sahig ng ospital. Kinukuha ko kung ano ang akin. Sagot niya. Ang mga mata ay nakapako sa incubator kung saan mahimbing na natutulog si Amihan. Ang akala mo ba, makakatakas ka sa akin dahil lang nasa magandang ospital ka? Ako ang tatay niyan. May karapatan ako. Wala kang karapatan! Sigaw ni Nurse luwalhati. Hinarangan niya ang daanan ni Ramil. Ibinuka ang kanyang mga braso para protektahan kami. Umalis ka na bago ako tumawag ng gwardya. Ngumisi lang si Ramil. Sa isang mabilis na galaw, hinawi niya si Luwal na parang langaw. Tumalsik ang nurse at tumama ang likod sa pader. Napadaing si Luwal at napahawak sa kanyang balikat pero pilit pa rin siyang tumatayo. Huwag kang makialam dito, luwalhati. Panta ni Ramil habang itinuturo ang patalim kay Luwal. Usapang mag-asawa ito. Nang makita ko ang patalim, nawala ang takot ko. Ang natira na lang ay ang purong instinto ng isang ina. Ito ang switch na bumubukas kapag nalagay sa panganib ang anak mo. Hindi na ako si Saria na sunod-sunuran. Hindi na ako ang babaeng nagtitiis sa suntok at mura. Dahan-dahan kong kinuha ang gunting mula sa sewing kit na nasa mesa sa tabi ko. Mahabang gunting ito na pangtabas ng tela, matalim, matulis at malamig. Subukan mong lumapit sa anak ko, Ramil. Babala ko. Itinutok ko ang gunting sa kanya. Subukan mo at makikita mo kung paano pumatay ang isang ina. Tumawa si Ramil pero may halong gulat sa kanyang mga mata. Hindi siya sanay na lumalaban ako. Aba, matapang na ang aso ko. Ano yan? Tutusukin mo ako? Kaya mo ba? Huwag mo akong subukan. Humakbang siya palapit sa incubator. Ang kamay niya ay akmang hahawak sa salamin. Sabi ng huwag. Sumugod ako. Wala nang pag-iisip. Wala nang plano. Basta ang alam ko, hindi pwedeng dumapo ang marumi niyang kamay sa anak ko. Iniwasan ni Ramil ang una kong unday pero nahagip ng dulo ng gunting ang braso niya. Napasigaw siya at nabitawan ng kanyang patalim. Gumuhit ang dugo sa kanyang balat. Tumulo sa kanyang manggas. Putang ina! Mura niya. Ang gulat sa mukha niya ay napalitan ng puot. Sinampal niya ako ng malakas. Ang lakas ng impact ay nagpabagsak sa akin sa sahig. Tumama ang ulo ko sa paanan ng kama. Nahilo ako at nalasahan ko ang dugo sa aking labi. Saria! Sigaw ni Luwal. Dinig na dinig ko ang pag-iyak ni Amihan. Nagising ang bata dahil sa ingay. Ang tunog ng kanyang iyak ay mahina, parang kuting, pero para sa akin, ito ang pinakamasakit na tunog sa mundo. Tumutunog na rin ang alarma ng heart monitor. Bip 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 bip, mabilis, delikado. Akmang susunggaban ako ni Ramil habang nasa sahig ako, pero biglang bumukas ng padabog ang pinto. Pumasok ang 3 naka-unipormeng gwardya ng ospital, kasunod ang 2 lalaking nakabarong na mukhang private security. At sa likod nila, si Don Hadrian. Anong nangyayari dito? Ang boses ni Don Hadrian ay dumagundong sa kwarto. Agad na dinamba ng mga security si Ramil. Pinilipit nila ang braso nito sa likod at idinikit ang kanyang mukha sa malamig na sahig. Ang tunog ng kanyang pagmumura ay natabunan ng higpit ng pagkakahawak ng mga gwardya. Bitawan niyo ako. Tatay ako. Karapatan ko yan. Sigaw ni Ramil habang pumipiglas, parang baboy na kinakatay. Asawa ko yan. Kinidnap niya ang anak ko. Hindi siya pinansin ni Don Hadrian. Sa halip, mabilis na lumapit ang matanda sa akin. Inalalayan niya akong tumayo mula sa pagkakabagsak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala habang tinitingnan ang dugo sa gilid ng aking labi. Tumawag kayo ng doktor, utos ni Don Hadrian sa kanyang tauhan. Hinarap niya si Ramil na ngayon ay nakaposas na. Ang mukha ng Don ay namumula sa galit na bihira niyang ilabas. Sa oras na may mangyaring masama sa mag-inang ito, sisiguraduhin kong sa kulungan ka na mabubulok. Wala kang alam. Matanda.
Dura ni Ramil. Manloloko ang babaeng yan. Ginamit lang niya ang sakit ng bata para perahan ka. Tanungin mo ang pamangkin mo. Natigilan si Don Hadrian. Napatingin siya sa pinto. Doon, nakatayo si Vanessa. Kalmado, malinis, at may hawak na isang puting envelope. Ang kanyang mukha ay may ekspresyon ng awa na alam kong peke. Lumapit si Vanessa kay Don Hadrian. Hindi man lang siya tumingin sa akin o kay Ramil. Tito, malumanay niyang tawag. Pasensya na kung naabala ka. Sabi ko naman sa'yo, i-check muna natin ang background ng babaeng ito bago ka maglabas ng pera. Dumating na ang resulta ng DNA test na ipinagawa mo ng palihim. Nanlaki ang mata ko. DNA test? Nagpa-test si Don Hadrian. Napahawak ako sa aking kwintas. Ibig sabihin, naghinala siya? Umasa siya? Kinuha ni Don Hadrian ang envelope. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tumingin muna siya sa akin. Isang tingin na puno ng pag-asa. Bago niya pinunit ang selyo ng papel. Tumahimik ang buong kwarto. Pati si Ramil ay tumigil sa pagpupumiglas. Nag-aabang. Ang tanging naririnig ay ang bip-bip ng monitor ni Amihan. Binasa ni Don Hadrian ang papel. 1 segundo, 2 segundo, at pagkatapos, nakita ko ang pagguho ng kanyang balikat. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay biglang namatay. Para siyang tumanda ng 10 taon sa loob lang ng isang sandali. Tito, tanong ni Vanessa, bagamat alam kong alam na niya ang sagot. Dahan-dahang ibinaba ni Don Hadrian ang papel. Tumingin siya sa akin. Wala na ang init. Wala na ang koneksyon. Ang natira na lang ay lungkot at awa. Negative, bulong niya. Hindi tayo magkadugo. Parang gumuho ang mundo ko. Hindi dahil gusto kong maging anak niya para sa pera, kundi dahil naramdaman ko ang koneksyon sa kanya kanina. Akala ko nahanap ko na ang sagot sa tanong ni Nanay Catalina. Pero bakit? Imposible. Bulong ko. Ang kwintas. Ang kwintas ay pwedeng mapulot o manakaw. Sariya. Singit ni Vanessa. Gaya ng sabi ko, modus lang ito. Kasabwat niya ang asawa niya para perahan ka. Hindi totoo yan. Sigaw ni luwalhati mula sa gilid. Hindi ganun si Saria. Humarap si Don Hadrian kay Vanessa. Tama na. Binalingan niya ang mga gwardya na may hawak kay Ramil. Dalhin niyo siya sa presinto. I-file ang kasong assault at violence against women and children. Ako ang testigo. Tito, protesta ni Vanessa. Bakit mo patutulungan iyan? Niloko ka niya. Tumingin si Don Hadrian sa akin sa huling pagkakataon. May halong sakit ang tingin niya, pero nandoon pa rin ang dignidad. Dahil nangako ako sa bata, sagot niya ng mahina. Babayaran ko ang operasyon at ang bills hanggang sa makalabas sila. Pero pagkatapos noon, tumigil siya at huminga ng malalim. Wala na tayong ugnayan. Tumalikod si Don Hadrian at naglakad palabas. Bitbit ang kanyang nadurog na puso. Naiwan ang envelope sa sahig. Ngumiti si Vanessa sa akin, isang ngiting tagumpay, bago sumunod sa tiyuhin niya. Habang kinakaladkad palabas si Ramil ng mga pulis, lumingon siya sa akin. Ang kanyang mukha ay hindi takot, kundi puno ng bagong plano. Hindi pa tayo tapos, Saria! Sigaw niya habang papalayo ang boses sa hallway. Magkita tayo sa korte! Kukunin ko ang bata! Hindi ka mananalo sa akin! Naiwan kami ni Luwal sa kwarto na magulo at puno ng tensyon. Pinulot ko ang envelope sa sahig. Binasa ko ang nakasulat. Probability of paternity. 0.00%. Napaupo ako sa tabi ng incubator ni Amihan. Tinitigan ko ang papel. Tinitigan ko ang anak ko. At tinitigan ko ang kwintas ni nanay. May mali. Alam kong may mali. Ang lukso ng dugo ay hindi nagsisinungaling. At ang nangiti ni Vanessa ay nangiti ng isang taong may tinatago. Pinunit ko ang papel. Hayaan mo silang maglaro, Luwal, sabi ko, habang pinupunasan ang dugo sa aking labi. Ang luha ko ay natuyo na. Hayaan mo silang isipin na nanalo na sila. Pero tandaan mo to,
Ang katotohanan ay parang langis. Lulutang at lulutang yan kahit anong gawin nilang paglubog. Hinalikan ko ang salamin ng incubator. Magpagaling ka anak, dahil paglabas natin dito, giyera na. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng away sa ospital ay napalitan ng tahimik na paghuni ng mga makina at ng mahinang pag-iyak ni amihan. Pinayagan na akong manatili sa isang maliit na kwarto sa tabi ng NICU para mapadede ko siya. Si Don Hadrian ay hindi na nagpakita, pero gaya ng pangako niya, lahat ng bayarin ay inaasikaso. Ang kabaitan niyang may kasamang distansya ay mas masakit paminsan kaysa sa galit. Isang araw, habang pinagmamasdan ko si amihan na unti-unting nagkakakulay ang balat, sinabi sa akin ni Luwalhati, "May balita ako galing sa barangay. Nag-file na ng kaso si Ramil laban sa'yo." Hindi ako nagulat. Iyon ang huling sigaw niya sa hallway. Sabi niya, abandonment daw, dagdag ni Luwal, at hihingin niya ang custody kay amihan. Alam ko, sagot ko, hindi inaalis ang tingin sa anak ko. At alam kong gagamitin niya sa korte ang kahirapan ko. Sasabihin niyang wala akong trabaho, wala akong bahay, wala akong kakayahang bumuhay ng bata. Ano ang plano mo? Sarya, tanong ni Lual. Puno ng pag-aalala. Tumingin ako sa aking mga kamay na sanay sa pagtatahi, sa pagtitiis, sa paglikha. Dati, ginagamit ko ang mga kamay na ito para pagsilbihan ng isang demonyo. Ngayon, gagamitin ko ito para itayo ang kaharian ng anak ko. Magtatrabaho ako, Lual, dito mismo sa kwartong ito. Kinabukasan, sa tulong ni Lual na umutang ng isang lumang depadyak na sewing machine, sinimulan ko ang aking plano. Ang mga lumang damit, kumot, at retaso na donasyon sa health center ay dinala niya sa akin. Sa ilalim ng liwanag ng bumbilya sa kwarto, ginugol ko ang bawat oras na tulog si amihan sa pagtatahi. Ang isang lumang maong na pantalon ay ginawa kong cute na baby jumper. Ang kupas na kurtina ay naging isang magandang dress na may ribbon. Ang mga retaso ay naging mga headband at laruang manika. Bawat tahi ay may kasamang dasal. Bawat gupit ay may kasamang pangarap. Gumawa si Lual ng isang simpleng online page para sa akin. Ang pangalan, Sinulid ni Amihan. Ang Sinulid ni Amihan. Doon namin pinost ang mga litrato ng mga damit na gawa ko. Sa una, walang pumapansin. 1 linggo, 2 linggo. Tanging mga kaibigan lang ni Lual ang nag-like. Nagsimula na akong panghinaan ng loob. Isang gabi, habang nag-scroll ako sa page, biglang may pumasok na mensahe. Hi, good evening. I'm from a small charity foundation. We're looking for baby clothes to donate to an orphanage. Can you supply us with 100 pieces of assorted designs? Nabitawan ko ang cellphone. 100 piraso? Napahawak ako sa bibig ko, hindi makapaniwala. Agad kong tinanggap ang order. Ang bayad ay ipinadala agad sa mobile wallet ni Lual. Malaking halaga yon. Sapat para makapagsimula kami ng bagong buhay paglabas ng ospital. Hindi ko alam na sa loob ng isang high-rise building sa Makati, isang lalaking naka-Amerikana ang nag-uulat sa kanyang amo. Sir, sabi ni Attorney Gael Magsino, nagawa na po ang utos nyo na ipadala na ang bayad sa GCash account ng nurse. Ang pangalan ng foundation na ginamit natin ay hindi matutrace pabalik sa atin. Tumingin si Don Hadrian sa bintana. Hawak ang isang tasang kape. Good. Siguraduhin mong hindi niya malalaman na galing sa akin yan. Gusto kong isipin niyang kaya niya. Dahil alam kong kaya niya talaga. Bumalik sa ospital. Halos hindi ako natulog sa sumunod na mga araw para matapos ang order. Si Lual ang tumutulong sa akin mag-asikaso kay Amihan. Nang matapos ko ang huling tahi, umiyak ako sa pagod at sa tuwa. Kinabukasan lumabas na kami ng ospital. Malusog na si Amihan, bagamat kailangan pa rin ng regular na check-up. Hawak ko sa kamay ang perang pinagpaguran ko. Ang una kong ginawa,
ay hindi bumili ng pagkain o magagarang gamit. Pumunta kami sa palengke. Tumingin ako sa paa ko, sa luma at pudpod na tsinelas na bigay pa sa akin ng biyanan ko. Ang strap nito ay halos maputol na. Ito ang simbolo ng aking pagkaalipin. Pumunta ako sa isang stall at bumili ng isang pares ng bagong tsinelas. Simpleng kulay puti lang, gawa sa goma. Pero para sa akin, ito ang pinakamahalagang sapatos sa buong mundo. Itinapon ko ang luma sa basurahan. Habang isinusuot ko ang bago, naramdaman ko ang paggaan ng aking mga paa. Ito ang aking golden moment, ang unang hakbang palayo sa putikan. Nakahanap kami ni Luwal ng isang maliit pero malinis na kwarto na paupahan sa isang lugar na malayo sa teritoryo ni Ramil. May sarili itong banyo at maliit na lababo. Walang amoy ng amag, walang anino ng demonyo. Ito ang aming palasyo. Isang gabi, habang nagpapatulog ako kay amihan, dumating si Luwal. Ang mukha niya ay seryoso. "Saria, may narinig akong tsismis sa ospital," sabi niya. "Tungkol saan?" "Yung medtech na nag-asikaso ng DNA sample nyo, bigla daw nag-resign," kwento ni Luwal. "Ang sabi, nanalo daw sa loto. Ang laki daw ng perang nakuha, pero ang nakapagtataka, isang araw lang yon pagkatapos lumabas ng resulta nyo." Natigilan ako. Hinigpitan ko ang yakap kay amihan. Ang mga piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo sa isip ko. Isang medtech na biglang yumaman. Isang resulta na taliwas sa nararamdaman ko. Isang Vanessa na handang gawin ang lahat para itago ang katotohanan. Pero bago pa ako makapag-isip ng malalim, may kumatok sa aming pinto. Hindi ito si Luwal. Hindi ito ang landlady. Ang katok ay malakas at opisyal. Nagkatinginan kami ni Luwal. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Isang lalaking nakauniforme ng post office ang nasa labas. May dala siyang isang brown envelope. "Para kay Ma'am Saria Alonso Dizon?" tanong ng lalaki. "Ako nga po," sagot ko. Iniabot niya ang sulat. Pinirmahan ko ang resibo. Nang maisara ko ang pinto, tiningnan ko ang envelope. May selyo ito ng korte. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ito. Sa loob ay isang makapal na papel. Ang mga salitang nakasulat sa itaas ay tila mga pako na bumaon sa aking puso. Summons, petition for child custody and charge of marital abandonment. Nagsimula na ang giyera at ako, na may hawak lang na sinulid at karayom, ay kailangang lumaban sa isang sistema na pabor sa mga may pera at kapangyarihan. Ang korte ay isang lugar na malamig, kahit pasiksikan ang mga tao at walang aircon. Ang amoy ay pinaghalong alikabok, lumang papel, at pawis ng mga taong naghahanap ng hustisya. Nakaupo ako sa isang mahabang bangko na gawa sa makinis na kahoy, katabi si Luwalhati. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Ramil. Suot ang isang planstadong polo na halatang bago. Sa tabi niya ay isang abogadong mukhang suplado at sa likod nila, ang biyanan kong si Aling Maris, nagpapaypay habang matalimang tingin sa akin. "All rise!" anunsyo ng clerk. Pumasok ang hukom. Nagsimula na ang hearing. Ang unang nagsalita ay ang abogado ni Ramil. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. Pininturahan niya ang isang larawan kung saan si Ramil ang biktima, isang mapagmahal na asawa at ama na iniwan ng isang makasarili at maluho na asawa. "Your Honor," sabi ng abogado, "ang aking kliyente, si Mr. Ramil Dizon, ay isang simpleng manggagawa na walang ibang hinangad kundi ang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Ngunit isang araw, ang kanyang asawa, si Saria, ay bigla na lang umalis ng walang paalam. Dala ang kanilang bagong silang na anak. Iniwan niya ang isang pusong wasak at isang tahanang walang ilaw." Napakuyom ang mga palad ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin na
Ang tahanang yon ay walang ilaw dahil hindi sila nagbabayad ng kuryente. Na ang pusong wasak ay ang sa akin na winasak niya kasama ng mga buto ko pagkatapos ay ipinakita ng abogado ang mga pekeng ebidensya. Mga litrato ni Ramil na malungkot sa labas ng bahay. Isang affidavit mula kay Aling Maris na nagsasabing nakita niya akong may kausap na ibang lalaki. Ang tricycle driver na tumulong sa amin ni Lual. At ang pinakamasakit sa lahat, ginamit nila ang mga resibo mula sa St. Luke's. Your Honor, paano na kayang bayaran ng isang simpleng mananahi ang milyon-milyong bill sa ospital? Malinaw na meron siyang benefactor. Sabi ng abogado, binibigyan ng mali siya ang bawat salita. Isang lalaking mayaman na siyang dahilan kung bakit niya iniwan ang aking kliyente. Siya ay isang unfit mother, isang babaeng mas pinili ang pera kaysa sa pamilya. Hindi ako makapagsalita. Ang mga kasinungalingan ay sunod-sunod, parang mga batong ibinabato sa akin. Ang public attorney na nakatalaga sa akin ay bata pa at halatang kinakabahan. Sinubukan niyang mag-object pero laging natatabunan ng malakas na boses ng abogado ni Ramil. Pakiramdam ko ay malulunod ako sa dagat ng kasinungalingan. Sa isang sulok ng courtroom, nakaupo ang isang lalaking nakabarong. Tahimik lang siyang nanonood, hindi kumikibo. Si Don Hadrian, hindi ko alam kung bakit siya naroon. Siguro dahil sa konsensya o siguro dahil gusto niyang makita kung paano maparusahan ang babaeng nanloko sa kanya. Tumayo si Ramil para magbigay ng testimonya. Umiyak siya. Mga pekeng luha ng buwaya. Mahal na mahal ko po ang asawa ko, Your Honor, sabi niya habang sumisinghot. At ang anak ko, si Amihan. Miss na miss ko na po siya. Gusto ko lang po siyang makasama ulit. Ibalik niyo po sa akin ang pamilya ko. Nasuklam ako. Gusto kong sumuka. Ang lalaking nagkulong sa akin sa kulungan ng aso ay umaarte ngayon na parang santo sa harap ng batas. At pagkatapos, dumating ang sandali na kinatatakutan ko. Tumayo ako para magbigay ng sarili kong salaysay. Nanginginig ang boses ko habang ikinukwento ko ang tungkol sa kulungan ng aso, ang pambubugbog, ang pagbebenta sa akin kay Vanessa. May pruweba ka ba sa mga paratang mo, Mrs.? Tanong ng hukom. Wala po, Pero, kung walang pruweba, chismis lang yan. Putol ng abogado ni Ramil. Objection, Your Honor. Irrelevant. Sustained. Gumuho ang pag-asa ko. Walang naniniwala sa akin. Ang salita ng isang mahirap na babae ay walang bigat laban sa salapi at impluensya. Sa gitna ng aking pagkatalo, napatingin ako kay Don Hadrian, nakayuko siya. At sa pagyukong yun, isang bagay ang nahulog mula sa kanyang leeg at lumabas sa siwang ng kanyang barong. Isang kwintas. Ang gintong kwintas ko. Ang kwintas na ibinigay ko kay Lual, na ibinigay naman ni Lual kay Don Hadrian nung gabi ng gulo sa ospital, pero hindi na naibalik sa akin. Nakatago lang pala sa kanya. Suot niya ito. At sa pagtama ng ilaw sa pendant nito, may napansin akong hindi ko pa nakita dati. Isang maliit na ukit sa likod ng araw. Sobrang liit. Halos hindi makita. Pero dahil sa anggulo ng liwanag, kumislap ito. Mga letra. H.M. Loves K.A. H.M. Hadrian Monteverde. K.A. Catalina Alonso. Ang pangalan ni nanay. Biglang nag-ugnay ang lahat sa isip ko. Ang mga mata ni Don Hadrian na pamilyar. Ang pag-aalaga niya. Ang kwintas. Si Nanay Catalina ay hindi lang simpleng katulong. Siya ang babaeng minahal ni Don Hadrian. At ako ang bunga ng pagmamahal na iyon. Napuno ng bagong lakas ang aking katawan. Ang katotohanan ay nasa akin. Hindi ko kailangan ng DNA test na pwedeng pekein. Ang ebidensya ay nasa leeg ko at nasa leeg niya. Sa gitna ng pananahimik ko, ang hukom ay naghahanda ng magbigay ng kanyang desisyon. Dahil sa kakulangan ng ebidensya mula sa panig ng ina at sa bigat ng testimonya ng ama. Sandali po. Tumayo ako.
Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Ito ay malakas at buo. Lahat ng mata sa courtroom ay napunta sa akin. Hindi ko pinansin ang hukom. Hindi ko pinansin si Ramil. Ang mga mata ko ay nakatutok lamang kay Don Hadrian. May sasabihin po ako, sabi ko. Pero hindi sa korteng ito, kundi sa taong matagal nang naghahanap ng kasagutan. Tumingin ako sa kwintas na suot niya at pagkatapos ay hinawakan ko ang sarili kong kwintas na suot ko rin ngayon. Ang kwintas na suot ninyo, may ukit po ba yan sa likod? Nagulat si Don Hadrian. Maging ang abogado niya ay nagulat. Kinapa niya ang kwintas sa ilalim ng kanyang barong. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Ramil at ng biyenan ko. Ang kanilang kumpiyansa ay napalitan ng pagkalito. Hindi ito tungkol sa pera. Pagpapatuloy ko, habang ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa aking mga mata. Hindi luha ng pighati, kundi luha ng pagkatuklas. Ito ay tungkol sa isang pangakong binitiwan 20 taon na. Ang nakalipas, ito ay tungkol kay Catalina Alonzo. Sa pagbanggit ko ng pangalan ni nanay, biglang tumayo si Don Hadrian mula sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang muka ay namutla. Ang maskara ng isang bilyonaryo ay nahulog. At ang nakita ko na lang ay isang lalaking nasasaktan. Paano? Paano mo nalaman ang pangalan na yan? Tanong niya. Ang boses ay garalgal. Dahil bago siya mamatay. Sagot ko. Ibinilin niya sa akin ang kwintas na ito at sinabing, Anak, balang araw, hahanapin ka ng araw mo. Tumingin ako sa kanya, mata sa mata. Kayo po ba ang araw ko? Tumahimik ang buong korte. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na pagtibok ng 2 pusong naghahanap. Ngunit bago pa makasagot si Don Hadrian, nagsalita ang hukom, naiinis sa pagkaantala. Order in the court! Mawalang galang na. Pero hindi ito teleserye. Kung wala na kayong idadagdag na may kinalaman sa kaso, magbibigay na ako ng desisyon. Ang desisyon ay parang martilyong ipinukpok sa aking ulo. Pansamantala, habang dinidinig pa ang kaso, binibigyan ng karapatan si Mr. Ramil Dizon na bisitahin ang kanyang anak 2 beses sa isang linggo, sa ilalim ng supervision. Bumagsak ako sa upuan. Natalo ako. Ngumiti ng mapang-asar si Ramil sa akin mula sa kabilang panig. Lumapit siya. Dumaan sa harap ko. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa tagumpay. Sabi ko sa'yo, hindi ka mananalo. Bulong niya. Sapat lang para ako ang makarinig. Maghanda ka. Sa susunod na bisita ko, hindi lang ang bata ang kukunin ko. Tumalikod siya at naglakad palabas, kasama ang kanyang demonyong ina. Naiwan akong tulala, talunan, at takot na takot sa kung ano ang mangyayari sa susunod na paghaharap namin. Paglabas namin ng korte, sinalubong kami ng ulan. Parang nakikidalamhati ang langit sa pagkatalo ko. Basang-basa kami ni Luwal habang nag-aabang ng masasakyan, pero ang lamig ng tubig ay hindi kasing lamig ng takot na gumagapang sa aking dibdib. Paano na yan, Saria? Tanong ni Luwal. Ang boses niya ay nanginginig. 2 beses sa isang linggo. Hindi natin pwedeng hayaang mapalapit si Ramil kay amihan. Hindi ako sumagot. Nakatingin lang ako sa kawalan. Pinoproseso ang lahat. Ang mga kasinungalingan sa korte, ang nangiti ni Ramil, ang mukha ni Don Hadrian. Isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat namin. Bumaba ang bintana. Sa loob ay si Attorney Gael Magsino. Pinapasundo kayo ni Don Hadrian, sabi niya sa formal na tono. Ayoko, mabilis kong sagot. Tapos na ang tulong niya, ayokong umasa pa. Hindi ito pakiusap, ma'am, sabi ni Attorney. Gael, pero ang kanyang mga mata ay may halong awa. Ito ay tungkol sa kaligtasan ninyo. Alam naming hindi titigil si Ramil. At tungkol din ito kay Catalina. Sa pagbanggit niya ng pangalan ni nanay, parang nawala ang lahat ng pag-aalinlangan ko. Sumakay kami ni Luwal sa loob. Ang sasakyan
ay amoy katad at kapangyarihan. Dinala kami nito hindi sa isang mansyon, kundi sa isang pribadong opisina sa Makati. Sa loob, naghihintay si Don Hadrian. Wala na ang barong niya. Nakasuot na lang siya ng puting polo. Nakaupo siya sa isang malaking silyang leather, pero ang postura niya ay hindi ng isang bilyonaryo, kundi ng isang taong pasan ang buong mundo. Sa mesa sa harap niya ay nakalatag ang dalawang magkaparehong kwintas. "Umupo kayo," sabi niya nang hindi tumitingin sa amin. Naupo kami ni Lual. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng aircon at ang malakas na kabog ng dibdib ko. Ang medtech na nag-asikaso ng DNA sample ninyo ay umamin na. Panimula ni Don Hadrian, ang boses ay pagod. Binayaran siya ni Vanessa ng 1,000,000 para palitan ang resulta. Ipinadala niya sa akin ang peking report at itinago niya ang tunay. Inilapag ni Don Hadrian ang isa pang envelope sa mesa. Kinuha ko ito. Binuksan ko. Ang mga salita sa loob ay parang musika sa aking mga tainga. Probability of paternity. 79.79%. Hindi ko napigilang mapaluha. Hindi dahil sa pera o sa pangalan, kundi dahil sa wakas. May sagot na. Ang buong buhay kong pakiramdam na mag-isa, na ampon, na walang pinanggalingan. Lahat ng yon ay nabura. Bakit? Tanong ko, habang pinupunasan ang mga luha. Bakit itinago ni nanay? Bumuntong hininga si Don Hadrian. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa mga naglalakihang gusali. Dahil sa pamilya ko, sagot niya. Ang ama ko ay isang tradisyonal na tao. Mayaman si Catalina sa pagkatao, pero para sa tatay ko, isa lang siyang katulong. Tutol siya sa amin. Nang malaman niyang buntis si Catalina, pinagbantaan niya ito. Sinabi niyang kung hindi lalayo si Catalina, pareho kaming mawawalan. Ako ng mana at siya ng buhay mo. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Kaya itinakas ka niya. Lumayo siya para protektahan ka. Akala ko, bumalik na lang siya sa probinsya. Hindi ko alam na nandito lang pala kayo sa Maynila. Hinanap ko siya sa Ria. Sa loob ng 20 taon, hindi ako tumigil. Pero si Vanessa, siya ang inatasan kong mag-asikaso sa mga private investigator. At sinadya niyang iligaw ang paghahanap. Naintindihan ko na ang lahat. Ang galit ni Vanessa ay hindi lang dahil sa mana. Ito ay galit ng isang taong alam na hindi siya ang tunay na pinapahalagahan. Pasensya ka na, sabi ni Don Hadrian. Huli na ako. Pinabayaan kita sa impyernong yon. Pinabayaan kong masaktan ka ng isang halimaw. Tumayo ako. Lumapit ako sa kanya. Akala siguro niya ay sasampalin ko siya o sisigawan. Pero sa halip, ginawa ko ang isang bagay na pareho naming kailangan. Niyakap ko siya. Sa una ay natigilan siya. Pero pagkatapos ay naramdaman ko ang pagyakap niya pabalik. Mahigpit. Naramdaman ko ang panginginig ng kanyang mga balikat. Umiiyak ang isang don. Umiiyak ang isang ama. Hindi niyo po kasalanan, bulong ko. Ginawa ni nanay ang lahat para sa akin. At ginawa niyo ang lahat para hanapin kami. Ang mahalaga, nagkita na tayo ngayon. Bumitaw kami sa pagkakayakap. May bagong determinasyon sa mukha ni Don Hadrian. Ang lungkot ay napalitan ng apoy. Hindi na ako papayag na masaktan ka pa, sabi niya. Lalabanan natin sila. Magkasama. Ito na ang simula ng aming alyansa. Hindi bilang ama at anak na naglalambingan, kundi bilang 2 taong sinaktan ng iisang traidor. May plano ako, sabi ni Don Hadrian habang inilalatag ang isang mapa ng aming lumang bahay sa Caloocan. Gagamitin natin ang desisyon ng korte laban sa kanila. Hahayaan nating pumasok si Ramil sa lungga. Pero sa pagkakataong ito, tayo na ang may hawak ng patibong. Nag-aalala si Lual. Pero delikado, paano kung saktan niya ulit si Saria?
Tumingin sa akin si Don Hadrian. Nagtatanong kung kaya ko. Tumingin ako sa litrato ni Amihan sa aking cellphone. Ang kanyang munting ng ngiti. Ang kanyang mga matang nangungusap. Gagawin ko. Sabi ko, ang boses ay matatag. Para kay Amihan. Para kay nanay. Panahon na para maningil ng utang. Naghanda kami para sa digmaan. Nagkabit si Attorney Gael ng mga hidden camera at microphone sa bago kong apartment. Tinuruan nila ako kung paano paganahin ang isang panic button na direktang kokonekta sa kanilang security team. Dumating ang araw ng unang visitation ni Ramil. Ang kaba sa dibdib ko ay parang mga tambol na walang tigil sa pagtugtog. Pero sa tuwing titingnan ko ang monitor, kung saan nakikita ko ang sasakyan ng mga tauhan ni Don Hadrian na nakaabang sa kanto, lumalakas ang loob ko. May kumatok sa pinto. Huminga ako ng malalim. Binuksan ko. Nakatayo si Ramil sa labas. May dalang isang murang teddy bear. Ang kanyang ngiti ay parang nangiti ng isang lobo na nakakita ng isang tupa. "Hello, mahal," bati niya. "Namiss kita." Pumasok siya sa loob ng aking bahay, sa aming battlefield. Hindi niya alam na ang bawat salita niya, bawat galaw niya, ay naririnig at nakikita na ng hustisya. Ang laro ay nagsimula na. Pumasok si Ramil sa apartment na para bang siya ang hari. Ang una niyang ginawa ay libutin ng tingin ang buong paligid. Ang bagong kuna ni Amihan, ang mga nakasampay na damit, ang sewing machine ko sa sulok. Ang kanyang mga mata ay hindi naghahanap sa anak niya. Ang mga mata niya ay nagkalkula kung magkano ang halaga ng mga gamit. "Gumanda na ang buhay mo." Sabi niya, habang hinihimas ang kahoy ng kuna. May pait sa kanyang boses. "Swerte ka sa matandang yon, pero huwag mong isipin na sa kanya ka na. Asawa pa rin kita." "Hindi na magtatagal," sagot ko ng mahinahon habang nakatayo malapit sa pinto. Ang kamay ko ay nasa bulsa, nakahawak sa panic button. Naka-file na ang annulment. Tumawa siya. "Annulment? Akala mo ba ganun kadali yon? Hanggat hawak ko ang karapatan ko bilang ama, may habol ako sa lahat ng yan." Itinuro niya ang buong kwarto. "At sa pera ng Monteverde, wala kang makukuha," sabi ko. Meron." Lumapit siya sa akin. Ang amoy niya ay pareho pa rin. Alak at kayabangan. "Unless, bigyan mo ako ng gusto ko. 5 milyon. Cash. Ibibigay ko sa'yo ang full custody at mawawala na ako na parang bula. Isipin mo, Saria, 5 milyon para sa kalayaan mo. Mura na yon. Ito na. Ito ang hinihintay namin. Ang pag-amin niya ng pangingikil." Sa isang monitor sa loob ng van sa kanto, nakita ni Attorney Gael ang pagtango ni Don Hadrian. Ang ebidensya ay malinaw. At kung hindi ako pumayag, sinubukan kong patagalin ang usapan. "Kung hindi ka papayag." Ang nangiti niya ay nawala. Hinawakan niya ang braso ko ng mahigpit sa parehong paraan na ginawa niya noong gabi ng bagyo. "Gagawin kong impyerno ang buhay mo. Sisirain ko ang pangalan mo. Kukunin ko ang bata at sisiguraduhin kong walang matitira sa'yo, kundi yang makina mo. Hindi ko ibibigay ang anak ko sa'yo. Hindi mo kailangang ibigay." Bulong niya. Ang hininga niya ay mabaho. Kukunin ko siya. Sa isang mabilis na kilos, itinulak niya ako at tumakbo papunta sa kwarto kung saan natutulog si Amihan. "Huwag!" sigaw ko. Pinindot ko ang panic button. Pero bago pa ako makahabol, bumukas ng malakas ang pinto ng apartment. Pumasok si Vanessa. Hindi siya nag-iisa. May kasama siyang 2 lalaking nakaitim. Matitipuno ang katawan. Natigilan si Ramil sa may pinto ng kwarto. Gulat na gulat siyang makita si Vanessa. "Vanessa, anong ginagawa mo dito?" "Tinapos ko lang ang dapat kong tapusin," sagot ni Vanessa. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. "Ang gulo mo kasing kausap, Ramil. Masyado kang maingay." Tumingin siya sa 2 lalaki. "Kunin niyo ang bata.
at itapon niyo silang dalawa sa ilog Pasig. Gawin niyong malinis. Nanlaki ang mata ni Ramil. Teka, may usapan tayo. Binayaran mo ako. Oo, binayaran kita para patahimikin si Saria. Hindi para gamitin siya para mangikil sa pamilya ko. Sagot ni Vanessa. Masyado kang naging ganid. At ang mga ganid, kailangang putulan ng sungay. Doon, sa harap ko, naganap ang eksenang hindi ko inaasahan. Ang dalawang kontrabida sa buhay ko ay nagsimula ng magpatayan. Hayop ka, sigaw ni Ramil. Sumugod siya, hindi sa mga goons, kundi kay Vanessa. Sa tingin niya, si Vanessa ang mas madaling target. Ngunit mabilis si Vanessa. Umatras siya at hinayaan ang kanyang mga tauhan na salubungin si Ramil. Madaling napilipit ng dalawang lalaki ang mga braso ni Ramil. Habang nagkakagulo sila, tumakbo ako papasok sa kwarto at mabilis na isinara at nilak ang pinto. Agad kong kinuha si Amihan mula sa kuna. Umiiyak na ang bata dahil sa ingay. Niyakap ko siya ng mahigpit. Shh, anak, nandito si nanay. Bulong ko habang hinahanap ang bintana. Kailangan naming makatakas. Sa labas, dinig ko ang mga kalabog. Ang sigaw ni Ramil. Ang malamig na utos ni Vanessa. Tapusin niyo na yan. Biglang sinipa ng malakas ang pinto ng kwarto. Nagulat ako. Hindi ito ang mga goons. Bumukas ang pinto at pumasok ang security team ni Don Hadrian kasama si Attorney Gael. Police! Freeze! Ang dalawang goons ni Vanessa ay natigilan. Si Vanessa mismo ay namutla. Mula sa likod ng mga pulis, lumabas si Don Hadrian. Ang eksena ay parang isang dula sa entablado. Si Ramil ay hawak ng mga goons. Ang mga goons ay tinututukan ng baril ng mga pulis. At si Vanessa ay nakatingin kay Don Hadrian na parang nakakita ng multo. Titito! Nauutal na sabi ni Vanessa. Anong ginagawa niyo dito? Itong si Ramil. Sinasaktan niya si Saria. Tinutulungan ko lang siya. Talaga ba, Vanessa? Tanong ni Don Hadrian. Itinuro niya ang isang maliit na bagay na nakadikit sa ilalim ng mesa. Isang hidden camera. Dahil ang narinig at nakita namin ay iba. Narinig namin ang utos mong ipatapon sila sa ilog. Gumuho ang mundo ni Vanessa. Naintindihan niyang huli na ang lahat. Bitag ito mula sa simula. Sa sobrang galit at desperasyon, sinubukan ni Ramil na makawala. Nagpumiglas siya. Kasalanan mo to lahat, Vanessa. Demonyo ka. Kung babagsak ako, isasama kita. Sigaw niya. Sa huling pagkakataon, nakawala ang isang braso niya. Mabilis niyang kinuha ang isang letter opener sa mesa at sumugod papunta kay Vanessa. Ngunit bago pa niya maabot si Vanessa, humarang ang katawan ni Don Hadrian. Tito! Sigaw ni Vanessa. Ama! Sigaw ko. Tumalsik ang dugo. Pero hindi si Don Hadrian ang nasaksak. Ang matalim na dulo ng letter opener ay bumaon sa balikat ng isa sa mga goons ni Vanessa na siyang ginawang panangga ng dalaga. Doon, nakita ng lahat ang tunay niyang kulay. Handa niyang isakripisyo kahit ang sarili niyang tauhan para lang mailigtas ang kanyang sarili. Natapos ang gulo, si Ramil, si Vanessa, at ang kanyang mga tauhan ay pinusasan lahat. Habang kinukuha ng mga pulis si Ramil, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay hindi na galit, kundi takot. Saria, patawarin mo ako. Hindi ako sumagot. Tumalikod lang ako. May mga bagay na hindi na kayang ayusin ng sorry. Lumapit sa akin si Don Hadrian. Tiningnan niya si Amihan na nasa bisig ko. Ligtas na kayo, sabi niya. Pagkatapos ay lumingon siya kay Vanessa na umiiyak habang pinuposas. Bakit, Vanessa? Bakit mo ginawa to? Tanong ng matanda. Ang boses ay puno ng sakit. Pamilya kita. Tumingin si Vanessa sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng walang hanggang pagkamuhi. Dahil sa kanya. Sigaw niya. Itinuro ako. Siya ang paborito mo kahit hindi mo pa siya nakikita. Ako, na laging nandyan,
Pero para sa'yo, anino lang niya ako. Dapat sa akin ang lahat ng ito. Akin lang. Dinala na sila palabas ng mga pulis. Naiwan kami sa kwartong magulo. Pero sa wakas, tahimik na. Lumapit ako kay Don Hadrian. Inabot ko sa kanya si Amihan. Sa unang pagkakataon, kinarga ng lolo ang kanyang apo. Hinaplos ni Don Hadrian ang pisngi ng bata. Tumingin siya sa akin. May luha sa kanyang mga mata. "Pasensya na anak," sabi niya. "Dahil sa akin, nadamay kayo sa gulo ng pamilyang ito." Ngumiti ako. Ang mahalaga, natapos na. Malaya na kami. Sa labas, narinig namin ang tunog ng sirena ng pulis na papalayo. Tinatangay ang mga demonyo ng aming nakaraan. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Vanessa Monteverde, ang prinsesa ng philanthropy, at sa kanyang mga kasabwat ay kumalat na parang apoy. Naging laman ito ng bawat dyaryo, bawat news program sa TV, sa korte, ang mga ebidensyang nakalap mula sa hidden camera, ang pag-amin ni Ramil sa pangingikil, ang utos ni Vanessa na ipatapon kami sa ilog, ay naging sapat na para hatulan sila. Si Ramil Dizon ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo para sa mga kasong attempted murder, kidnapping, at violence against women and children. Sa huling araw ng paglilitis, nakita ko siya. Payat, maputla, at wala na ang dating kayabangan. Tumingin siya sa akin mula sa malayo, pero hindi ko siya binigyan ng pansin. Para sa akin, isa na lang siyang multo ng nakaraan. Ang biyenan kong si Aling Maris, bagamat hindi nakulong, ay umani ng sarili niyang karma. Itinakwil siya ng mga kamag-anak at kapitbahay. Walang nangahas na tumulong o makipag-usap sa ina ng isang kriminal. Nabuhay siya ang mag-isa sa bahay na dati naming tinitirhan, na binansagan ng mga tao na ang bahay ng demonyo. Si Vanessa Monteverde naman ay nahatulan din ng maraming taon sa bilangguan para sa attempted murder at obstruction of justice. Tinanggalan siya ni Don Hadrian ng lahat ng karapatan sa kumpanya at sa yaman ng pamilya. Mula sa isang prinsesa, naging bilanggo siya na walang ibang pag-aari, kundi ang galit sa kanyang puso. Isang hapon, ilang buwan matapos ang paglilitis, dinalaw ko ang puntod ni Nanay Catalina. Dala ko si Amihan, na ngayon ay isa ng malusog at bibong sanggol. Inilapag ko ang isang pumpon ng puting bulaklak sa kanyang lapida. "Nanay," bulong ko, habang pinagmamasdan ang pangalan niya na nakaukit sa marmol. Nahanap ko na po siya. Nahanap ko na ang tatay ko. Tumingin ako sa kalangitan. "Sana po masaya na kayo dyan. Salamat po sa lahat. Kayo ang nagbigay sa akin ng lakas para lumaban. Kayo ang nagturo sa akin na kahit gaano kadilim, laging may liwanag." Mula sa likod ko, isang anino ang tumakip sa amin. Paglingon ko, nakatayo si Don Hadrian. May dala rin siyang bulaklak. "Pwede ba akong sumama?" tanong niya ng mahina. Tumango ako at umusog para bigyan siya ng espasyo. Magkatabi kaming tumayo sa harap ng puntod. Isang pamilyang nabuo muli. Pagkatapos ng 20 taon, ito ang aming golden moment, isang tahimik na pag-unawa at paghilom ng mga sugat. Pagkatapos noon, ginawa namin ang isang bagay na matagal ko nang gustong gawin. Bumalik kami sa Caloocan, hindi para maningil, kundi para magpaalam. Nakatayo kami sa tapat ng dati naming bahay. Ang pintura nitong kulay krema ay bakbak na. Ang mga bintana ay marumi. Mukha na itong abandonado. At sa likod bahay, nakatayo pa rin ang kulungan ng aso. Kinakalawang, basag-basag, at puno ng masamang alaala. Sa utos ni Don Hadrian, sinimulang gibain ng mga trabahador ang buong bahay. Pero ang kulungan, ako mismo ang humiling na ako ang magpapatanggal. Kumuha ako ng isang maliit na lata ng gaas at ibinuhos ito sa mga bakal at yerong naging saksi sa aking paghihirap. Kumuha ako ng posporo, sinindihan ko ito. Itinapon ko ang nagniningas na palito sa kulungan. Mabilis na kumalat ang apoy. Nilamon nito ang kalawang, ang amoy ng dumi, ang mga multo
ng aking sigaw at pag-iyak. Habang pinagmamasdan namin ang apoy, karga-karga ko si Amihan. Ang init mula sa apoy ay hindi nakakatakot. Ito ay nakakapagpalinis. Ito ay simbolo ng pagbabago. Mula sa abo ng nakaraan, isang bagong buhay ang sisibol. Saria, tawag ni Don Hadrian, panahon na para umuwi. Sa unang pagkakataon, hindi na opisina o apartment ang tinutukoy niya. Ang tinutukoy niya ay ang mansyon ng mga Monteverde, ang tahanan na dapat ay sa akin mula pa sa simula. Bago kami sumakay sa sasakyan, lumingon ako sa huling pagkakataon. Isang kapitbahay, si Aling Nena na dati kong pinaglalabhan, ang lumapit. "Saria, patawarin mo kami," sabi niya. "Nahihiya. Alam namin ang ginagawa sa'yo ni Ramil, pero natakot kami." Ngumiti ako. Isang ngiting hindi mapait. "Tapos na po yon, Aling Nena. Ang mahalaga, maging aral sana ito sa ating lahat, na ang pananahimik ay pagkonsinti sa kasamaan." Sumakay na ako sa sasakyan. Habang papalayo kami, tanaw ko pa rin ang itim na usok mula sa nasusunog na kulungan. Hindi ito usok ng pagkawasak. Ito ay usok ng kalayaan. Sa aming pag-uwi, isang bagong kabanata ang naghihintay. Isang buhay na walang takot, walang pagtitiis, at puno ng pag-asa.